Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mecha Ami from Japan, kabayan. Libra. Ay, kung sakit naman pa ako. This reading is for you, 1 to 15 of June. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa ibaba ng video na ito. This is a general reading, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sa iyo. Maaring ito isa vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ating isipan. I'm only the guidance, kayo pa rin makapagpapabago ng inyong buhay. Energy reading tayo, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Kung this is your energy, mas maganda. No? And syempre, June. June is meron tayong 15 portal, no? Madami yun, no? Sasabihin ko muna yung 1 to 15. Ibig sabihin is, this June is a little bit of chaotic siya, no? Magkakaroon ng mga ano. Siguro yung iba dito is magiging super active, may mga actionan kayo, mga ganyan, no? Magiging super active or taking action, no? And also, we have the 4th of June. And syempre, Venus in Aries, sextile Jupiter in Gemini. Ito yung lucky break para sa inyo, no? This is a lucky break, especially when it comes to wealth, love, creativity. Yun. If you manifest ng love, relationship, be active around this June of 4th, tong June 4 na to, no? Mag-go out ka, date, message people, kung natatakot ka na sabihin yung feelings mo sa isang tao, ito yung time na pwede mong sabihin yun, na miss kita, gusto kita, yan. Ito yung time na na magkakaroon siya ng good result or good outcome, no? Kumbaga, kailangan mo rin kasi na mag-taking a risk or when it comes to your creativity, gawin mo yung mga idea mo this time. It will bring a lot of reward at the end kasi ito yung a fortune, ano tawag doon? Fortune favor this time. The 4 and the 5. Yan. Kumbaga, pababor sa atin sa inyo, si universe this time. No, syempre with the 5th is we have the Mercury in Gemini, sextile Mars in Leo. Ito yung mga situation na it's time to explore yourself. Kumbaga, ganun din yun. Ito yung sitwasyon na maaaring may isip ka. Ay, gusto ko pala mag-travel. Gusto mong makita yung friend mo na ganito. Gusto mo invite yung family mo, friend mo, or may mga maiisip ka o papasok sa isip mo na gusto mong kausapin yung mga tao na hindi mo nakikita, ganyan, o kamustahin, may mga ganong point na maiisip mo. May makakaisip na iba sa inyo, travel, gusto ko mag-rest, gusto mag-holiday, ganyan. O kaya maiisip mo na gusto magpunta in a different places. Mag-go ka lang if ever na magkakaroon ng mga ganong situation. Mag-go ka kasi isa yun sa pwedeng makahanap ka ng opportunity na para sa'yo. Kaya mas good yun. Siyempre, kumbaga, we have the Venus enters into a Taurus. Ito yung big chances para sa lahat, no? And allow yourself, allow mo yung sarili mo, to finally indulge in pleasure. Yung gusto mo talaga gawin mo. As in, mag-go out ka, no? Go to the green light, kumbaga, para ma-explore mo rin yung sarili mo sa iba't ibang bagay. Ganun. And syempre, meron tayong 8 and 9. 8 and 9 of June is, tatandaan nyo yun. Kasi, pwede siyang maganap in a whole month. Kaya, kailangan nyo maging aware dito. Kasi, this is the day, also this a month or day. Syempre, 8 and 9. Yung pinakadaming. Ito yung magkakaroon. Kasi we have the Mercury meets Jupiter. Mercury in Gemini, Jupiter in Gemini. And with the 9th, Venus in Taurus and Pluto in Aquarius. Ibig sabihin, ito yung magkakaroon o tumutukoy siya when it comes on emotions or communication. No? Ibig sabihin, ito yung mga magkakaroon ng mga trigger relationship, struggle in relationship, yung mga yung connected, ganyan. May mga magkakaroon ng mga misunderstanding,
Yan, magkakaroon ng mga ganyan. Tandaan nyo ha, if your emotion is high, your intelligence is low. Kaya, huwag kang papatalo sa emotions mo. Mabobobo ka talaga. Maari makakagawa ka ng mas more danger situation na, na pwedeng lumala. Okay? Kailangan mong pag-isipan mo ng maigi. Tatandaan mo yun. Siyempre, ito rin yung with the 9 of June kasi ito rin yung makakasalamuha ka ng mga tao na pwede ka abusuduhin, may mga tao mga abuso sa'yo, kaya mga tao na may mga toxic behavior, a person who is narcissist, mag-stay away ka sa mga taong ganito, iwasan mo na makisalamuha sa mga taong nito. Mas maganda na mag-isa ka lang muna. Mag-relax ka, labas ka with your own, mag-spa ka, mag-pamper ka, o kung gusto mo, sa bahay ka lang, ganyan. O pag may nag-DM sa'yo, piliin mo muna ang sarili mo, di ba? Hanggat makakaiwas, umiwas ka in a chaos situation. And syempre, we have the full moon. Full moon is, mangyayari siya by the June of 11. Full moon in Sagittarius, Mercury enters Cancer. Ito yung 9, 10, 11, 12, 13. Ito yung, full moon is a break free para sa inyo. Kaya nga, parang paglilinis siya, di ba? Full moon. Parang lilinisin mo yung sarili mo. If you are stuck in a situation, kailangan mo ikating yung cord na yon, tapusin mo na yon, ganyan, or baguhin mo yon. Kung may mga sitwasyon na ito rin yung pinakamalakas na magiging emotions mo eh. In this time. And then, andito yung mga bagay na di ka na-enjoy in life. Maari, may mga daily task ka na ginagawa na hindi ka na masaya. Di ba? Baguhin mo yun. Ganyan. O kaya yung ginagawa mo pero hindi ka masaya. O kaya welcome to your job, relationship, or sa sa environment mo. Diba? Kung kinakailangan talaga na mag-travel ka. Mag-go out ka, expand your horizon, increase yourself. Yan, lumabas ka, makasalamuha ka, meet new friends. Diba? Travel. Gawin mo yung mga bagay na hindi mo pa talaga nagagawa. Yan. Kumaga nga exploring, bulolol. Explore mo yung sarili mo, 'di ba? Yung mga dating hindi mo nagagawa, gawin mo. Yan, do something, you will find some opportunity dito. And syempre, dito rin papasok yung magkakaroon ng mga bonding when it comes to a loved ones, close relationship, ganyan. Ito yung mga time na yun. Maaring magkakaroon ng, ano ito? Magiging mabait ka at magiging mabait din siya sa'yo. Both. Mga ganon. Siyempre, June is a sweet June. Ito yung month of love. Kaya marami nagpapakasalan June, di ba? At siyempre, by the 15, 1 to 15 yung reading natin. June 15, pwede siya mangyari din in a whole month. Pero June 15 is a warning day. Ito yung tatandaan nyo, 8, 9, 15. Or whole month. Tandaan nyo palagi, warning day ha, itong 15. Kasi we have the Mars in Leo, Uranus in Taurus. Ibig sabihin, wag kang pabigla-bigla sa lahat ng iyong magiging desisyon. Wag kang maging impulsive. Ibig sabihin, it will bring danger, anger, ganyan. Kaya please lang, mag-take a pause kayo. Pag-isipan mo ng maigi, yung decision mo, yung action mo, yung galaw mo, yung sasabihin mo, yung bibigkasin mo. Huwag pa bigla-bigla. Depende na lang kung nakaplano na yun matagal na. Diba? Pwede kasing mag-cause yun ng danger. Kaya medyo maging kalma ka lang muna sa bahay, mas good. Kung alam mo, biglang naisip mo, ay, makalabas nga, magpunta kaya ako ng ganito, ganyan. Diba? Maka hindi maging maganda yung araw mo na yun, if ever. Pagkapabigla-bigla ka, pag-isipan mo muna nito. Yun. Take care or there will be a loss of material wealth. Yan, ako po, mukhang ingatan nyo ha, think to the future kasi hindi rin magiganda yung ano mo. There's a loss of wealth. Siyempre, wealth sa lahat kasi yan eh, wealth comes sa, hindi lang siya money involved, diba? Relationship involved din to. Dealing or relationship with a man. Maaari ikaw to or someone in your life. Kapatid mo, kuya mo, kasama mo sa trabaho. Ganyan. Baka ito yun, no? A meeting with a stranger could be important. Baka ito yung iyong mamimit. Diba? This stranger. Or someone.
time to get out of a situation. Ito na yon. Ito. Kung may mga sitwasyon na kailangan mong baguhin, i-change, i-let go, i-withdraw, ito na yung time na yun. Ito yung pagkakataon na to, ha? Gawin at gawin nyo. Kasi you need to commit din kasi sa sarili mo dito. No? A marriage will take place either romantic or business. And we have the spiritual love. Kasi ito na yung you need to commit yourself when it comes dito sa sitwasyon na to. Diba? Kailangan mong maintindihan yung mga bagay-bagay. Kailangan mong start ng new beginning into your life, sa buhay mo, sa mga aspeto ng buhay mo yan. And syempre, maaaring magkakaroon ng new person na makikilala ka na hindi mo kilala. Maaaring may someone is commit sa'yo or makikipag-dealing siya with comes sa business, sa trabaho, or love ito, no, sa iba sa inyo. There's a commitment, there's a partnership, there's a dealing, collaboration, ganyan. May mga ganyan situation. And then, syempre, andito ka na sa spiritual love. Maybe there's a pure heart person, or maybe this is you, maaaring ikaw ito, is want to commit. Ganyan. Baka ito na yung makikilala mo na the one mo. Diba? Tingnan natin ang iyong energy. Or maaring iba sa inyo is alis kayo, kung this is a relationship, maaring aalis kayo in a relationship or need. Ganyan. And then, maaring magkukumit ka in a new person. Sa iba naman sa inyo, there's a past situation or past relationship man yan na umalis sa buhay mo na nagkaroon siya ng pag-iintindi and want to commit sa'yo. Maaring siya is nagbago na, no? Dito. Nagkaroon siya ng awakening dito sa kanya and want to commit again sa'yo. Nasa sa'yo na to kung anong decision mo. This is a past energy ni Libra. If you are in a relationship, syempre, andun yung sitwasyon na naiintindihan mo siya. Andito kayo sa for better, for worse. Ganyan. Ano ba to? Hindi ko makuha. Okay, ang energy mo, may mga maiisip ka daw, may mga iisipin kang bagay-bagay. Ganyan. Na mga needs mo, na want to pursue, ganyan. May mga situation na you want to accomplish, o kaya energy mo rin is magkakaroon ka ng self-doubt. O may mga sitwasyon na pwedeng magkaroon ka ng thinking of a delay situation, ganyan. Siguro may gusto kayo pursue, may isip ka na pwede mong i-delay, mga ganyan. May mga sitwasyon na uumpisahan mong uli, sisimulan mong muli, o kinakailangan na. Yan, may mga isipin ka, yun ang energy mo na nakikita dito. Yan, maybe nando ka sa situation na makikipag-communicate ka with someone na hindi nagkaroon ng closure sa'yo. Ganyan. O hindi yung super emotions mo, kasi hindi yung sadness dito sa situation na to. May sadness. Sa iba dito siguro sadness, ganyan. Pagdadalawang isip because of the unfinished business. Pagdadalawang isip if kailangan ng magkaroon ng tumahak ng new journey sa buhay niya, mga ganyan. Tingnan natin ang parating. Dito, kukuha ko na ibang ng ibang mensahe. Meron dito na tao na ginajudge ka. Meron. Maaring minamaliit ka niya or ikaw sa sarili mo, minamaliit mo yung sarili mo na hindi mo kayang mag-umpisang muli sa buhay. Ganyan. Dochi ka dito. And syempre, mag-ingat kayo, no? Kasi may mga kamalian ako na nakikita sa'yo. Pag-isipan mo maigi yung decision making mo. Maring magkaroon ka ng kamalian or may mga pwede ka ma-stagnant, no? Pwede ka ma-stagnant, magkakaroon ng delay of success with something or kasi hindi mo nga maipo-pursue yung mga bagay na yun.
may mga lack of clarity situation. Ay, ano yun? Ano? Parating sa'yo. Kilo! Doon kayo anak maglaro. Okay, parating sa'yo. Ay, naku po, naloko na. Okay, parating sa'yo. Mag-ingat ka. Iba dito binubuli, ano? Okay, ang parating sa'yo, maaring may tao na makakarinig ka o mga tao o may tao na magiging salungat sa'yo. Ganyan. Magkakaroon ng, may mga tao rin kasi na hindi sila ganun katiwala sa'yo or walang belief sa'yo or vice versa tayo, maaaring ikaw ito sa kanila ha. Meron din ako nakikita dito na may mga biglaang magaganap. Maaaring mabuli ka, maaari din na may magsulungat sa mga gusto mong gawin, no, sa buhay o desisyonan sa buhay, gusto mong gawin opportunity o tahakin. O yung mga idea mo, ganyan. May mga situation na nandito ka sa stress mode, no? May mga sitwasyon na magkakaroon ng pagtatalo, alitan, hindi pagkakasundo. Ganyan na nakikita ko. Mag-ingat ka rin kasi may nakita akong malaking paglabas ng pera or may lalabas na pera. Yun na nakikita ko dito. Pag-uusapan ka rin ng iba dito. May mga taong pag-uusapan ka. O tulad nga sabi ko kanina, di ba? Chismis, ganyan. There's a loss dito. Iba dito, loss of opportunity ito. Yun na nakikita ko dito. Ma-out of balance ka daw sa iba sa inyo. Maaaring makareceive ka rin ng text message with someone with the 8 hours, 8 days, 8 weeks, 8 months. Or nangyari na or mangyayari pa. Maaaring yun yung ikaka-stress mo. Ganyan. May mga stress situation, pag-aalala, or may mga feeling hopeless. Iba sa inyo, pagising-gising sa gabi, umawi kayo na tulog, aray ko, anak, akang iyo, anak tatachiwa. Dapat iwasan ni Libra. Ay, syempre, papaalala ko pala also, this full moon, kasi with the 8 and the 9, naalala ko, hindi ko alam kung nasabi ko siya kanina, with the 8 and 9 is also 8 and 9 din yun. Kasi, this is the time na magkakaroon na kailangan mo ng genius downloads when it comes to yourself. Mag-pray ka, mag-meditate ka, mag-practice ka kung ano mga gusto mong gawin sa life. Kumbaga, yun yung time na sa sarili mo lang, di ba? O ano yung me time, di ba? And then yung sitwasyon na isipin mo or you need to download kung ano ba gusto mo, kaliwa o kanan, mga ganyan. Sa iba naman sa inyo, maaring, sinabi ko na ba yun? Yung na pwedeng ang message ay iparating sa iyo in panaginip, ganyan, ng universe or ng angels mo. Kaya magtabi ka ng ballpen and paper sa tabi ng ano mo. And then, pag namulat ka, isulat mo agad yun na panaginipan mo. Kasi, in a minutes, makakalimutan mo na agad yung panaginip mo. Kaya, pwede ka makakuha ng message when it comes to your dream. Prepare ka na ng ganun. Dapat mong iwasan. Okay, iwasan mo daw yung i-pressure yung sarili mo sa mga bagay-bagay, no? Sa nakita ko dito. Iwasan mo mag-overthinking, ganyan. Iwasan mo yung limitahan yung sarili mo
sa mga bagay-bagay na gusto mong gawin, desisyonan in life, ganyan. If you want to recover or kung gusto mo i-free yung sarili mo, gawin mo, no? Sa nakita ko dito, piliin mo rin minsan yung sarili mo. Iwasan mo din na maging over kindness. Hindi ko naman sinabi maging masama ka. Kumbaga, level. Ganyan. Maging level. And, syempre, magkaroon ka rin naman ng kalakaran sa sarili mo. Magkaroon ka rin naman ng limitation when it comes to yourself. Depensahan mo rin naman yung sarili mo. Diba? Iwasan mo din yung magkaroon ka ng self-doubt or lack of clarity ka, malungkot ka, panghinaan ka ng loob. Ganyan. Yun ang iwasan mo. Dito, sinakita ko. Iwasan mo na na you feeling alone kasi hindi ka naman nag-iisa. Iwasan mo din yung is not to accept a situation if ever may mga magaganap ang mangyayari in life. Iba sa inyo, maaring kuha ko na message na mananakit yung ulo nyo or paa nyo, ganyan. Or may mga mararamdaman kayong sadness and emotions. Tingnan natin love. Love is sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan. Kumusta yung love ni Libra? Ay, love is devil. Ano yun? Alam niyo na. Alam niyo na. Bakit po devil po ang love niyo? Okay, when it comes to a love, meron tayong Capricorn, Virgo, Aquarius, Gemini, Libra. Yun. Okay, when it comes to a love, kung kayo nagkahiwalay nito, nagkaroon paghihiwalay as in. Pero kayo nagkahiwalay nito, isa sa inyo na stuck. Isa sa inyo, hindi pa rin alam ang desisyon niya sa buhay niya. Kasi they still spying you, o nagtatanong-tanong siya sa same na kakilala nyo, mga ganyan, sa nakita ko dito. Nandito pa rin yung isa sa inyo is still stuck in this relationship. Kumbaga nandito yung sitwasyon na itong tao na to, or ikaw to siya, sinungaling, as in, kinontrol ka niya, puro pagsisinungaling. Maaring itong tao na to is, iba, hindi naman lahat, maaring yung tao na to, masyado siyang naging, magaling magsalitang magsinungaling. Denying, yan, denial, yan. Kumbaga, very toxic itong relationship na to, no, or siya. Hindi yung sitwasyon na maaring itong tao na rin to is either siya is dati or nung makakilala mo pa siya, maaring gumagamit siya, no, ng hindi magandang gamot. Sa nakita ko dito, baka may sinasaksak-saksak siya, no? Yun ang nakikita ko, dito. Mari may taong ganun or someone into your life may gumagamit. And then also is itong tao rin na to is siya, parang it's more on temptation. Hindi ko alam kung this person is something like may pagka-obsess. Yan. Or maybe you are obsessed. Vice versa natin na maaaring siya is obsessed, 'di ba? Ganun. Kumbaga, yung sitwasyon na iba-iba klase obsess Obsessed with the material, obsession with sex, mga ganyan, temptation, mga ganyan. There's an addiction. Yun na nakikita ko. If kayo is in a relationship, kumbaga itong tao na to kasi nagiging hot and cold sa'yo, kumbaga, no? Sa iba sa inyo, yung mga nagkahiwalay. Ganon din sa magkakarelasyon this time. Itong tao na to is maaring hot and cold sa'yo. Ganyan. Kumbaga, andun yung sitwasyon na minsan okay siya, minsan hindi. Minsan nawawala siya, minsan marating siya. Parang ganon. Ay, if ever, siguro yun in the past, there's an abandonment na nangyari or
or may namatay, ano, sa nakikita ko dito. Maaring karelasyon mo, maaring kapamilya mo, kakilala mo, may nawalang buhay. Yun nakita ko. Kung may nawalang buhay, itong tao na to is itong tao na to, hindi ko alam pero ang lungkot niya. Ang lungkot niya. Ganun din sa mga nagkahiwalay. Malungkot siya. Okay. Bakit ang lungkot niyang tumawid Ang lungkot niyang tumawid. Pero medyo natagalan siya bago siya nakatawid dito. Kasi parang nagmatsyag pa siya no? Sa paligid. Yun ang nakita ko. Kung kayo is nasa relasyon itong relationship na to may pagka-toxic or maybe ikaw is obsessed sa kanya or siya is obsessed sa'yo. Ganun. Kumbagahan dito kasi maring doon yung pagiging ano nyo, alam mo yung nagiging fire kayo, ignite. Ganun ang ano nyo. Baka iba dito nga, baka iba nga dito, nag-ano kayo sa telepono eh. Alam nyo na yun, SEX phone. Yun. Ganun. Tingnan natin ang iyong career. Career and money. Kamusta po yung career ni Libra? Sa mga single, may makikilala kayo. By internet siguro. Or in a social media. Career. Ay, ano yan? Yan natin. Teka lang. Ano pong ibig sabihin nyo? Okay. When it comes sa career mo, mahalaga sa'yo yung career mo. Mahalaga sa'yo. As in, mahalaga yung career mo sa'yo, yun nga lang, sometimes imbalance ka. Siguro sometimes is nakakaramdam ka ng lungkot, hindi ka masaya sa ginagawa mo, sa trabaho mo. Ano yung sitwasyon, siguro nagkakaroon ng isolation. Minsan gusto mo na mag-transform, gusto mo na maging Darna, gusto mo na maging Batman or Spider-Man or Wonder Woman man yan. Ano may mga ganun sitwasyon? Alam mo yun yung gusto mo na magbago yung career mo na, pero hindi ko kasi nakikita yung yung saya mo with comes sa ginagawa mo dito sa nakita ko dito. May konting lungkot, may mga gusto ka nang tahakin sa buhay mo, kumbaga, dito. Yun nga lang, na-out of balance ka kasi dito. It's more on chaos, ganyan. Yung iba dito na overextending ka when it comes dito sa career mo, kasi mahalaga talaga sa'yo. Kumbaga, hindi ko nakikita ang stable ka when it comes to your career this time. Gusto mong tumahak ng iba or gusto mong magkaroon ng pagbabago na sa buhay mo, mag-transform or you want to end na yung trabaho mo o yung career mo dito. Ganun na nakikita ko sa'yo. Gusto mo nang yung parang gusto mo naman na masaya ka. No? Maaari iba sa inyo is baka aalis na kayo sa career nyo, sa trabaho nyo, mga ganyan. Baka mag-change kayo kasi may nakita ko paglipat, pag-alis, pagtatapos. O you thinking na. Kaya lang nahihinayang ka lang. Kasi, syempre kapag tataha ka na naman ng bago, tingnan natin yung health, makikisama ka na naman sa iba, di ba? Panibago na naman. Ganun nakita ko sa'yo. But comes sa health mo. Sa health mo, ang nakikita ko sa'yo dito, pagod ka. Siguro matamlay ka or handun yung pagod mo sa nakikita ko dito. Matamlay at pagod, ganyan. Na dito yung sitwasyon, siguro kasama na rin yung sa emotions mo, ganyan, sa nakita ko dito. It comes sa health mo. Siguro minsan may mga sumasakit-sakit sa'yo. Andun naman yung pagiging disiplina mo when it comes sa health mo. Anak! Aray! Aray! Maluga. Kinagat ako. Kasi nukuha niya kasi yung card. Yun, mananakit yung siguro may mga nananakit na sa'yo, ganun. Mga buto-buto, kalamnan, sa iba sa inyo. Andun yung situation na parang ayaw
parang you want to give up with something. Yun ang emotions na nakikita ko sa iyo. Pero, okay naman, konti, sometimes, no? Kumbaga, yun nga lang, siguro may mga bagay lang na is too much lang talaga heavy yung responsibility mo sa buhay, kaya nakikita ko dito. Yung iba sa inyo is also maaaring magkakaroon kayo ng mga ubo, sipon, hirap na paghinga, masakit ang lalamunan, mga ganyan, throat, mga ganyan. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. Yung mga mild situation lang. Tingnan natin ang advice. Kukuha ako ng ibang ano dito message. May tao dito na hindi siya pwedeng maasahan. Hindi siya pwedeng pagkatawalaan. Meron dito. Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Aquarius, Gemini, Libra. Hindi siya pwedeng maasahan, hindi siya pwedeng pagkatiwalaan, or andun yung sitwasyon na itong tao na to parang like a bossy type. Ganyan, sa nakita ko sa kanya. Or sometimes, maaring may mga sinasabi sa sayo na matigas, ganyan, na kailangan siya yung sundin mo o kailangan sundin mo o yung sasabihin. May ganun ako nakita. May taong ganun. Universe, ano pong may advice mo kay Libra? Kumbaga siya, sometimes siguro naghahari-harian siya, ganyan. Or need mong sundin siya, need mong sundin yung sinasabi niya. Ay, nalo. When it comes sa advice kasi is, sinasabi dito, huwag ka daw pabago-bago ng isipan mo. Kung may mga bagay na kailangan mo na i-end, baguhin, umpisahan muli, gawin mo. Siyempre, sinasabi rin dito, start a new beginning to your life. Kailangan mo magkaroon ka ng balance situation. Balance sa pera mo, balance sa partnership. Kumbaga 50-50, ganyan. Or balance. You need to control and balance lahat ng situation mo. Umpisahan mong muli o mag-umpisa ka ng muli. Siyempre, iwasan mo rin na ma-lack of ambition ka, lack of discipline, lack of control, or magpaabuso ka. Iwasan mo din na hindi ka, yung magtumikom o hindi ka kumilos o hindi ka, hindi ka magsalita, yung magwawalang kibo. Yan, iwasan mo yun. No, yun lang naman yung payo sa'yo. Medyo marami rin, no? Siyempre, tandaan mo, love yourself dito. Pahalagahan at mahalin mo yung sarili mo. You start a new beginning to your life. May good news na darating sa'yo. May makakaramdam ka ng happiness within, maaring kanina, di ba? Today, kasi June 1. Maaring today o kaya sa loob ng 1 week or after this month. Ganyan. Maaring bago magkatapusan or June or July. Ganyan. May nakita ko dito na makakaramdam ka. There's a good news, happiness, fulfillment, achievement, or may mga celebration, situation, or happy emotions. Yun ang nakikita ko. Also, iba dito is abundance. Yan, ang nakita ko. Arigatou namaste, Carlos.